carry vengeance against Claude eh. Para palag-palag eh. Kaso tingnan natin kung gagamitin ni Oheb. Left flicker. Okay. Flicker pa rin. Feeling ko sunduan ng prowess kasi meron silang Rafaela. So, Yeah. Sige. Maganda eh kasi para sa akin nagme-make sense. If I'm in the shoes of Blacklist International going into the next game, you have a lot of mobility. May Rafa, may Widakari. So super safe ka. And this time, better to unlike nung game 1 nila. Kasi ngayon, hindi ka one-sided eh. Meron kang kahit pa paanong mid-game. May sakit pa rin yung yan yung Khalid. And yung carry through damage. Yeah. Mababurst down yung back siya. At yung Minotaur, mapapanish niya yan kapag lumapit. Yeah, again in theory, Blacklist International dito, they have a really good composition pagdating ng mid-game. Ang hirap actually contest nung Khalid, Rafael, and Faramis kahit pa naka-Lilia, plus back siya, and Minotaur tong Geek Fam. But again, yung competence mo, would it be enough versus yung pag-farm ng Geek Fam? Kasi the name of the game here for Geek Fam is to scale towards the late game. Even though meron kang carry, yung split kasi dito ng Geek Fam, no, talagang kailangan din naintindihin. Kasi Blacklist International, dahil nga ube strategy sila, and syempre dahil meron kang hawak na Faramis, naturally magdidikit-dikit talaga kayo pagdating ng late game. Oo, sobrang tapang ni Marky. Yun na pala, yung pagdating doon sa range pala, kita-kita yung difference ng range ng Claude and even ng carry doon sa mga pokes. So makikita natin ngayon para sa ating dalawang kupunan na medyo kalmado lang muna sila. But I think for Blacklist International, doon sa Tinayuan. hindi makukuha best ang mga minion wave. Pero nandito na si Nael para tulungan si Luke. Ito pala yung mangyayaring laban. Edward versus Luke. Damang sa XP si Luke for Oo some nga, no? reason. Kasi hindi pa niya nakukuha to pero dikit na yung nila, yung XP Oo nila nga ni eh. Edward. Ayan na. Pauna kasi mag-level 4 talaga dito, lalo na dito mag-spawn yung turtle. Ay! Okay, damage output. Bloom coming in. Flicker out para kay Edward, but Luke is there. Yun yung heavy spin. Flicker out para kay Luke. Sensui, heavy spin out. Oh, no. Habang alam na ngayon ni Niall na wala. Okay, nag-rolling na si Niall. No, rolling. At mapapunish. Okay, hindi na punish. Dahil may Netherrealm, pero ang ganda ng swipe. Ang ganda ng sweep. Edward, mapapa-out din. Walang mamamatay. Si Luke ay pulado ngayon. Inahabol ni Renny J. Kung may damage lang sana, kaso meron lang siyang heal. This time, papasok pa rin si Luke. Itutuloy pa rin to ng side ng Geek Bam. At mukhang itutuloy nga dahil first blood. Sensui. Kukuha pa ba sila dito ng purple na nakawin pa? It's still Valoisky and company getting the early game. Kakaiba yung pinapakita ng XP laner dito ng Geek Fam. Look on this Arlo Sensui. Oh, delikado siya dito. Kulado si Sensui ngayon. Kukunin pa ba? Sinong nanakaw? Nanakaw ba yung purple? Hindi. Nakuha ni Sensui. Sabay makakuha ng counter go si Edward. Hoverboard. Edward. Wala na sila makukuha. Bitawan yung nangyayari dito sa ating dalawang kupunan. But since this is the early game, sino nga ba yung unang... Ay, sabihin na natin, sino yung lumamang because of that? Yung mas nagkaroon ng edge. I would say medyo na-equalize dahil nag-overstay din yung Geek Fam sa purple buff, no? Nakita nila kasi walang buhay si Sensui sa attempt. Pero wala rin kasi yung retribution si Nile. And Edward was really aware of what is happening, and pinuntahan niya yung kanyang jungler, tinulungan niya with assist, and meron kasing physical damage yun talaga si Khalid, and masakit niya sa early game. So nawala ng konti yung nakuha ng advantage ng Geek Fam, pero again, you have to look at how Geek Fam plays the first objective, no? Ang ganda nung control sa XP Link kanina. Sila pa yung nakalamang sa poke kasi na-force yung heavy spin. Totally pa rin ng Geek Fam yung ganitong type ng playstyle. Renny J with the baptism. Magkaharang si Renny J. Nakita mo yun? Oo, hinarapan na. What a harang, Renny J. Another save. Nagbago na talaga. Daano na talaga siya, daharang man. May dagdag na. Tatlong triple H na siya. Triple H na, Renny J again. Preventing crucial death. Wow, look. Then again, looking at the bottom side. Luke is winning the matchup versus the Khalid. I mean, pagdating yung level 4 talagang medyo Arlot favored tong kasi daming stun mula kay Arlot. Pero it's not that hard. Tsaka parang nauna din si Luke na maging part ng team fights. Yun yung pinakakailangan mo ngayon for XP laners, lalo na may hawak kayo na crowd control. But we'll see kung paano yan manenegate or mapapantay ng Blacklist International. Again, meron na naman tayo panibagong turtle objective. Mauuna din sila mag-clear na minion wave dito sa middle lane. So, mukhang muna ulit to. Si Sensui meron siyang red 3, pero parang di yata abot. Laban na lang ngayon si Edward. As Blacklist International will give away Luke. the third, and Luke, another swipe, poke lang. May iba rin kay Luke this time. Maganda yung Maganda hulog. Maganda hulog eh. Maganda yung linis ng bedsheet. Maganda yung timpla ng kape. Nasanay na siya sa hangin Grabe. dito sa Pilipinas. Ang ganda rin nung item choice niya, full tank.
talaga si Arlott dito, hindi siya nag-greedy na kumuha ng Fury Hammer. Literal, lahat ng armor na pwede niya makuha, pinagbibili niya para lang may out-sustain niya yung XP matchup dito against sa Khalid. Kasi again, ang problema lang naman ng Geekdom dito is sa Khalid. Kapag makukontrol nila sa Khalid, ay dumadali bigla yung buhay nila Nile, pati nila Aboy. And kapag dumali yung buhay ng ibang player sa Geekdom, lalong dumadali yung buhay ni Marky. So talagang tinitrade ni Luke dito yung aggression for defensive items. Oh, Baloy! Si Baloyski. Baptism coming out from Renny J for the counter. Comment may nether round na naman. Nagtatabi-tabi na Blacklist. Luke! Luke with the sweep. At doon na punish si Edward. Lalaban pa ba ito? Nila Sensui hindi na. Apat na wala side of Blacklist International. Luke once again. Another flank. Beautiful MLBB. Grabe, the look out. Look again with the setup play. Kakaiba to. Hindi lang magandang gising nito, Manjin. Maganda May lahat. nangyari dito. Maganda din magiging tulog niya mamaya. Maganda tulog nito ni Luke. Gulat kami dun eh. Gulat tayong lahat. Grabe. Ito, instant replay natin. It's a change within the player eh. Ayan. Kumbaga, tingnan mo yung mindset lang na Wow. kanina pa siya nakapwesto ron, tumawid si Edward. Most Arlots would go for a vengeance poke, pero hinintay niya talaga, sabi niya, hindi, maganda pwesto ko rito, hindi ko bibitawan. Eh, pumasok si Edward, sabi ni Luke, uy, nadagdagan yung iwawas-iwas ko. Grabe yun. Parang na-shoot lahat sa lambat. Oo. O, di ba? Para siyang nag-harvest Nilagay lahat eh, no? Wala doon din si Renny J. Pinapalamon ng mga glooms. As Renny J will back off. Hirap mag-carry kapag may Arlot eh. Kasi Parang may ilang ka, no? Yeah. yung ano mo, yung phantom step, pwedeng i-cancel out, tapos yung pwesta mo, bad beats ka na. Tsaka kaya ka saloy ng Arlot actually. Pag di ka nag-ingat, kaya ka patay ng isang Arlot. Kahit sasabihin mo na, di, wala man damage yan. May damage yung Arlot May actually. damage. Lalo kapag nabuo na yung blade armor, hahapdi na rin yan. Well, may mga blade armor na from the side of Geekdom, so talaga mahihirapan din dito yung Blacklist International when it comes to dealing damage. Kasi again, yung majority ng damage nila ay physical. Lalaban na to. The Talagang Blacklist gusto sirain. sila, depensahan nila. Okay, Edward. Sandstorm out. Baloy? Medyo ano pa ngayon, medyo kulang pa sa damage ang Blacklist International. Kaya every time, ang parang pinakagusto na lang nilang gawin is depensahan yung Torres sa may middle lane. Ito yung problema eh. Pag tinignan mo yung composition na, dapat pantay yung pare sa lineup. With Geekfam pulling ahead the early game, again, you suddenly find yourselves in a very similar situation ng game number 1. How do you deal with the Claude? Kasi kanina pa nagpa-farm ng masaya, ng payahay si Marky rito. Look at the gold lead. 900 yung lamang ni Marky rito. You might say na it's not big, but that is a Claude. Isang item yan eh. Ay, isang ano Tsaka yan eh. early Isang... game pa lang eh. Parang expected sa'yo pagdating sa early game, yung laning is almost close to, sabihin na nating perfect na lahat ng mga minion wave makukuha mo. And ang worry mo dito for Blacklist is ang taas ng single target focus nila. When in fact sa Geekfam, puro AoE damage yung mga pwede lang i-dish out dito. Even the Arlot, kasi yung final slash talagang malaking problema yan during team fights. Nanakaw pa nila yung purple. So, sa sobrang bastos no, pati yung purple, pina-final slash. May ganitong blueprint eh. May ganitong blueprint yung Geekfam. Kitang-kita natin sa game na wag nyo lang tigilan yung jungle. Wag nyo silang wag eh. Kanina pa natin ito nakita sa game 1 eh. Yeah. Stick to the plan eh. Balyuin yung jungle. Balyuin yung objective. We got this. O, kasi parang ang pinaka-crowd control nila ngayon is si Sensui tsaka si Edward eh. Yeah. Pigilan mo yung dalawa, walang initiator ulit ang Blacklist if ever. And for the longest time, yan ang naging takbo ng meta natin. Kapag nakakakuha ka talaga ng early game control, especially during the jungling phase, ang hirap talagang lumaban sa isang team kasi nawawalan ng momentum yung jungler. Oh, okay. Susubok ngayon si Nile. Inila ni Yue. Nile, Nagreto si Naldo. rolling lang. Pero ito ang problema nga. The split push. Marky, the solution. Taking a free tower. Feeling ko yung ano to, hindi mo na sisimulan yata ng Geekfam or i-reset lang nila yung Lord. Kasi napansin din Midnight na walang red trip pa si Nile, pero aabot eh. 14 seconds. At sakit ng damage kay Sensui. Oh. Sobrang hapti na ni Marky. Yung DH talaga laki problema na. Kasi kapag inisip mo yung Heroes ng Blacklist International dito, again, wala silang sagot kay Claude. Ang the only way for Marky to tie in this game is micro-error. Hindi pa natin yung madalas nakikita sa kanya. Pasok ngayon si Baloyski. Baloyski, kumaldag, tatalon si Edward, pero yun ay nether realm ni Yue. Ilalaban na to ng side ng Blacklist International. BMI out para kay Marky Aboy. Papalit with the black shoes. May punish ba na gagawin ng Blacklist? Pero si Edward ang pulado. Edward lumuhod. Final slash! Pero na-sweep yun nga. Yun nga yung sinasabi natin. Pwede sigot ng Marky! para kay Marky. Marky, BMI out. Oh, grabe, buhay pa! At buhay. pa. And that is the reason why kung bakit may Arlot ang Geekfam. Every time naluluhod ang isang Khalid. Final slash. Balik ka sa amin. Parang ihahatid sa mga kakampi. May kita na. Ay, silos na naman! Look! Ang bilis naman nun. Pulatos, oh my G. Oh my G ka na lang, Luke. Oh, baptism. Mapapanish siya.
Nabaptism siya. Pero worth it. Mukhang worth it yung kill at yung pick-up na yon. Wow, this macro game from Geek Fam, helped by the micro abilities of their heroes. Ang hirap talaga for Blacklist to deal with these Arlot and the Clods of Geek Fam. And ngayon, 3 lanes yung kinokontrol ng Blacklist International. It begs the question, saan kukuha ng farm si Oheb? Oo nga, parang ang hirap ngayon isipin. Pero again, for Blacklist International, storyline for them is magaling silang mag-capitalize ng mistakes na kalaban nila. Pero 7.2k gold lead in a 10-minute game time ay medyo mahirap, lalo na mayroong mga crowd control dito ang Geek Fam. Pero sa may gitna ay sa may Okay. taas, dadaan. Sensui. O Sensui! Sensui na paikot pero wala na siya kagad. Makakapag-damage output dito. Si Oheb. Masyado malalim Oheb. Napapasok pa ng step out pero may heal na gagawin. Marking. Si Edward ngayon Aboy. binabanatan si Aboy. Aboy. Aboy mawawala. Napakagandang kill mumula kay Yue. Apat pa dito side ng Blacklist. Heal na naman. The Healman. Once again. Giving HPs to Blacklist. Ito na, na-activate na yung mga sinasabi na pwedeng gamitin or kit ng Blacklist International pagdating doon sa may bandang late game. Mataas na yung heal. Dito ni Rene J. Yan, 9 for ating score, 11 minutes sa ating game time. And Nile and Aboy ang natagpo ang namatay doon sa may top. Pero, I mean, it's really hard for Geek Fam to push into those areas kasi talagang susceptible kasi heavy spin. So, napakagandang punish mula kay Sensui. Even though it gave out his life, napatay nila si Nile and naabot din nila si Aboy. Edward with the Raging Sandstorm as well on the backline. And yung kill, hindi rin ganun kadali for Market to deal with the Khalid kapag walang additional crowd control na kagaling mula sa Geek Fam. But now, they are waiting for the next Lord. 40 seconds, however, maganda rin namang mangipit doon ng heavy spin pero napakalaking area nun for Geek Fam to work with. Yeah. Tingnan natin kung anong gagawin ngayon ng Geek Fam para naghahanap si Nile kung nasaan pa Edward, ang ibang mga players. Take Nagpap- note of the position of Edward. Nagpop ng spinning light wheel. Si Oheb kanina. Okay pero okay na ulit. Nag-retry. Na red 3. Una ko na Sensui. 15 seconds. I mean, Nile, Uy, wala siyang retreat. yeah, nag-retry, nakuha pa ni Sensui yung Sensui. orange, and baka Maglo-lord to. hindi naman nila fast lord, however. Kasi naka ano pa rin eh, kalaban pa rin nila yung Geek Fam eh. Tsaka magsa-zone si Aboy if ever. Aboy, by the way, is at 215. So, talagang grabe din ang kanyang zoning prowess. Pag-Lilia talaga, grabe mag-zone eh. Uy, walang kalit, walang kalit. Nakita nila yung Khalid harap ngayon. Ball Baloyski. pa lang. Para nakaabang din si Luke kung nasaan si Edward. Okay. Pinupula ngayon ni Nile. Yung Lord Marky. Ito na yung mga nakakakabang moments dahil second Lord pa lang. Pero talagang kita nyo ang sayaw na ginagawa ng ating dalawang koponan. What is the play? Look at the minimap. Malayo si Luke. Nag-knock up yung Lord. BMI in for Marky. Marky, ang Si Yue nagpapap. Okay, Yue. Stampede out. Yue, kalahati ang kanyang buhay. Let's see, kalahati din ang buhay ng Lloyd. Ayun na si Edward. Edward, Nandito na si Luke. Ito yung advantage na meron kang Claude, tsaka Okay. Lily, ang taas ng poke. Baloy! napagamit na si Luke ng sweep ha. Napagamit na si Luke ng sweep. Ilalaban na to ni Baloy! si Chewie. Ayun na, nakaka-misread. Edward! Nandun si Edward, binaban natin si Marky. Pero magandang win shot para kay Marky. May mga outamay. Free hit pa din. Oh, si Blacklist! Owen sa likod. The true damage Sensui, is Sensui, Sensui. real. At sino makakakuha? Walang iba. Retry priority. Sensui. Grabe control, pinakita ng Blacklist nung moment na yon, even Edward. Kaya naman pala tahimik lang doon sa may bandang Gedli. Si Marky pala ang target niya. Tamang trabaho lang, sabi niya, kanina mo pa sinozone yung mga teammates ko. Ako namang sa zone sa'yo, and Blacklist International, napa-force out nila yung BMI mula kay Marky, na wala yung presensya ng Claude. And during those moments, nakita nila na, okay, pwede nang ilaban to again, bigyan mo ng maliit na butas. Ang Blacklist International talagang sasagarin ka nila. Yeah. I can therefore say, hinintay din nila yung final sweep. Aha. Nung nag-fail yung final sweep, it's go time At for Blacklist. oh, it's go time na rin talaga dahil merong Lord sa may bottom lane at lumiliit na ngayon ang mapa Yeah. ng Geek Fam. Mas magiging madali para sa kanila or for Blacklist International na sila naman na gumawa ng play ngayon. Tsaka grabe na yung heal ni Rene J. Kaya parang kahit kanina diba nahuli si Sensui, okay lang sa kanya eh. Yeah. Lapit lang siya kay Rene J tapos parang nangalahati ulit yung buhay May niya. pang reset eh, no? Oo. May dalang fountain. May dalang injection eh. Oo nga Injection pala. of HP. At Ano to, nandun si Drake? Edward, babanatan. Si Luke, kanina ka pa daw. As Luke will survive it. Oh my Edward. Habang si Oheb, kukuha pa ng objective. And just like that, Blacklist International tied the game. Sobrang crucial nung jump ni Edward kanina on Marky kasi na-force out din yung Wind of Nature. So hindi makaharap yung Claw dahil alam nila kapag nag-BMI siya, papasok ulit, pabalik sa team fight ng Blacklist, magpo-focus fire yung heroes dito ng Blacklist International. So Geek Fam,
during those times, kailangan nilang mahanapan ng sagot dito si Edward. The solution needs to find a solution to the problem that Edward is imposing up against Geek Fam. Ito yung mga pinapakit natin yung mastery talaga ng Blacklist International. They just know how to Lord Dance. Lalapitan lang siya ni Kanina, Edward no? Oo. Tsaka nung moment na yun, yung grabe Lord Hansen, kasi alam din naman ni Luke kung nasan si Edward, di ba nagkasalubungan pa nga sila? Oo. Pero hindi niya nabantayan kung sino tatargetin. Even Marky, feeling ko hindi niya in-expect Hindi niya in-expect na tatalon eh. Maabutan pati siya. Yeah, nag-flicker din kasi Oo. si Edward. Nandun yung level of commitment ni Edward. Sabi niya, again, boss, trabaho lang, walang Yeah. personalan. Kapag kalaban mo ang Blacklist sa Lord Dance, hindi ka talaga magbibigay ng anything na And information. i-waste mo Oo. na information. Nung nag-sweep na, alam na ni na OM Na pwede nag-sweep na na. dumiretso. Walang gagalamay sa amin. Pwede tayo dumiretso. Vengeance ang meron yan. May heal naman si Renny J. We can go. Or pwede ba sabihin natin na medyo nag-doubt din ang Geek Fam kung bibigyan ba nila si in-sweep. Sensui? Oo, may sweep sila eh. Feeling ko pwede ding one side of the story. Parang dito nagbabalik yung sinasabi mo, Manchin, na pag si Baloyski usually iba ang nagiging pagkalaban nila ang Blacklist. Oo. Ito yung, baka ito yun. Kasi parang ngayon, parang sila yung nag-aantay na Naaurahan na mag-counter set. Nakaka-aurahan na. Inaurahan na siya na Sensui. Kaso kasi dapat din pagdegulat yung Minoan Fury mo para maging effective. Renny J. Okay, meron na ulit Lord. At mukhang talagang magsisilipan muna ang ating mga kupunan. Again, momentum ang pinaka gusto mong mangyari dahil tie tayo sa ating match na 1-1. Yung mananalo dito, isa na lang na panalo ang kanilang kailangan nakuhanin para sure buhay sila dito sa M5. Isa sa mga steps Uy. para mapunta yon Jay? is the Lord. Okay. Sinisimulan ngayon. Sinisimula ng Geek Fam. Nandoon si Edward sa bandang dulo. Edward, Yeah. nakasand. Okay, Edward! mapanatan niya si Aboy. Wala na Black Shoes. Alam na doon na side ng Blacklist International. Laban pa ba nila to? Tingnan natin. Luke mapapadash out. Heal na naman mula kay Renny J. Paunahan na naman dito para sa Lloyd. Baloy! Sabay Baloyski. Kumaldan pero si Oh, Edward. Edward! At si Aboy. And that is a kill. Coming up from Blacklist. May ibig pa na gagawin. Oh, he will take down Baloyski. At dito na lumamang ang Blacklist. Kitang-kita natin ngayon, 1.8k gold lead para sa Blacklist. Mukhang dediretso yung mga late game. Umabot na late game. This is our time. End the This is our ball. moment. Mukhang end the ball para sa Blacklist. Sumisigaw na naman ang endable ang mga fans dito sa venue dahil yun na nga yung outplay na ginawa ng Blacklist International. Match point indeed 2-1 para sa mga Agents. Match point! The Blacklist International. Isang baliktad na naman. Legend Zero. Trabaho lang. Walang personalan. Wow. Started the Lord Dance for the Agent.